Hello everyone, this is Lihamni Prince Season 3 and welcome to our new season of our podcast here at Spotify. Watch out for some motivation and random thoughts about love, family, friends, relationship, or kahit saan man yan. Don't forget to follow us on our social media, Instagram, Facebook, and Twitter at LihamniPrince11 and to our podcast here at Spotify. Don't forget also to listen our podcast in different podcast platforms. Episode will be available during Saturday at 8 in the evening. Only here on Spotify Podcast. Hello everyone, this is Lihamni Prince and welcome for our Overthink this series. Ayan, so I'm sorry for the late upload. But anyways, pero I hope that you're okay today, and because our this episode like mabigat-bigat, like literal, it's about emotional and mental health. But before that, there are some things na, di ba, we don't expect na mangyayari sa ating buhay. There are some things that may mangyayari na hindi natin aasahan, na we are not really prepared of everything. Lagi naman there are some things na akala natin prepared tayo pero hindi pala. Akala natin prepared tayo sa isang problema na napakalaking problema na dadaan sa atin pero hindi pala tayo prepared. Na naapektuhan yung ating emotional and mental health, lalo na hindi tayo ganun kalakas, hindi enough yung mga motivational words. Parang hindi na gumagana lahat ng mga motivational words. Pero it is in ourselves. Kahit anong mga motivational words na meron dyan na pakinggan tayo, nasa atin pa rin kung paano natin iti-take seriously or i-internalize sa ating sarili. So, ayun. And for today, nasabi ko lang yon dahil part ito ng ating episode ngayon under ng Overthink the series, which is the scattered self. Since we overthink a lot, di lang kayo, ako rin. We overthink a lot that, syempre, in-overthink natin yung mga bagay na even walang kahulugan, mga walang kabuluhan na bagay, pero iniisip natin yung mga bagay na hindi natin in-expect na may isip natin. Pero, nagtutugma ba ito sa ating nararamdaman? Or, have we observed ourselves that the way we think, na hindi nararamdaman natin, hindi tumutugma on the way we feel. Yung parang, okay, inisip mo itong isang bagay, or sabihin natin, let's put in a situation na, sabihin na sa relationship that, or someone na nagustuhan natin, nag-overthink tayo sa crush natin, pero iba yung nararamdaman natin, or yung ating nararamdaman sa isang tao ay hindi tumutugma sa iniisip natin. Nag-gets nyo ba yung point? Paluwagin pa lang natin. Example, may crush tayo dun sa isang tao. So, nag-overthink ka, or nag-overthink ka na, ay baka pinansin niya ako. Pero yung sinasabi ng heart mo, ay baka hindi naman. O tamo, hindi yan. Or nararamdaman natin, ay baka si crush, nag-eye contact. Pero sinasabi ng ating mind, di talaga. Alam mo yung feel na gano'n? Parang kinakausap natin yung sarili, baka hindi. Pero baka oo. Kasi nag-heart siya sa story ko. Baka something na gano'n. Tas after lulululoy natin sa sarili natin, sa mga ganung bagay, ito na yung mga maliliit na bagay. Pero di ko naman sinasabing mali yon. That's normal. Pero that's normal na mararamdaman natin, ha.
That's normal. Pero, ang mahalaga sana, wag alam mo yun, wag natin sanayin yung ating sarili sa ganong bagay. Dahil, ang mangyayari kasi, binabasag natin ang ating sarili. Parang, in the end, isipin mo, in the end, may maganda bang kahinatnan yung ginawa mo? O kung may maganda man, ay di maganda. Paano pag hindi? Ano ikaw ngayon? Just look in yourself. So, in the end, wala lang pala ang lahat. So, na-down ka, na-unvalidated ka, na-breakdown ka, hanggang sa sinasabi na natin sa ating sarili. The word na sinasabi natin sa sarili kapag, okay, enough, pagod na ako. Yung word na pagod na ako, it's something, ayun na. And most of the time, may mga tao naman na overthink yung isang bagay and hindi natin maintindihan kung ano yung nararamdaman natin at iniisip natin. Like, sana we should take control on what we feel and what we think. Take control yung iniisip natin sa isang situation, lalo na yung nararamdaman natin sa situation, kasi hindi talaga ito magtutugma. May tinatawag tayo na mga emotional intelligent people. Emotional intelligent that they know how to handle some things na darating sa kanilang buhay. Although, normal pa rin kasi ang, alam mo yon, normal ang mag-overthink or normal umiyak. Pero alam mo yung parang darating sa kanilang buhay, imbis na mag-react agad, they think in those situation na, okay, eto. Parang they don't react agad. Pero, bihira lang talaga ang makakahanap ng isang emotionally intelligent person. Because, sabi ko nga, most of the people, di ko naman nilalahat ng mga people, even personally, parang mostly nagre-react na agad tayo. Okay, may ginawa yung ating girlfriend or boyfriend, then magsiselos tayo sa isang bagay na wala naman dapat kaselosan. Or kung mayroon naman kaselos-selos, agad-agad tayo magre-react. Pero isipin muna natin yung mga bagay. Kasi, ang kawawa kasi, yung sarili natin. So, matatanong ba in the end, okay pa ba ang sarili mo sa situation yon? Lalo na when anxiety or depression strikes you, sobrang hirap ibalik ang lahat. Like, maranasan natin yung anxiety attack. Kasi, once our brain and our heart doesn't hindi na sila nagna-transponding na sila. Kung illustratean sa computer, parang your heart.exe and brain.exe is not responding, and ayun na, nag-blue screen na, and tapos shut down, and our body and our body is falling down na, wala na, shut down na. Ano sabi natin, pagod na ako. And iwasan natin pumunta tayo sa point na anxiety attack na tayo and leading to depression na. Because yung simpleng pagod na ako, it's a very serious word. Kasi lalo't palalim yung ibig sabihin na pagod na ako, na hanggang ngayon parang hindi mo na observe yourself. Pag nasabi mo ba yung pagod na ako, di natin alam, literal talagang ang ating katawan pagod na ako, hindi na talaga kumikilos, like marami ng mga bagay na naapektuhan sa ating sarili, especially our work, our priorities in life, especially kung student ka man sa school, or kung nagtatrabaho ka man, or yung career mo na maapektuhan na. So, all I can say is,
all I can say is, just balance everything. So, wag agad mag-react sa isang bagay. Okay, isipin mo muna, okay, paano ba ito? Paano ba ang gagawin natin? Wala na problema. Kausapin mo ang sarili mo. Magkulong ka or like, go somewhere na mag-isa ka lang. And kapag na-overwhelm ka sa mga bagay na nararanasan mo, na unexpected na naranasan mo sa buhay mo, pumunta ka sa isang place na walang tao and doon mo kausapin ang sarili mo. Or look at yourself in the mirror. Kaya pa ba natin to? Kaya natin to. Alam mo sa buhay, may mga tao na sisirain tayo. May mga tao na hindi natin aalasahan na invalidate yung sarili natin, ma-invalidate yung nararamdaman natin. That ourselves really overthink a lot, especially sa relationship. Since ang focus ng ating overthink the series is relationship. Sisirain ang ating sarili. Ganun talaga ang buhay. So, we should be like tough at siguro if nakikita natin ang sarili natin sa love is napapagod na, just take a break. Huwag nating i-pressure yung sarili natin sa bagay na hindi pa pala tayo handa. Siguro after ourselves, it's time to restore ulit yung ating sarili. If ourself has been scattered na talagang sira, wasak, puso natin ay wasak, yung ating brain ay wasak, siguro it's time to heal everything. Siguro, isatabi mo muna natin yung love for others. Kahit sabik na tayo ulit umibig, syempre. Sino ba naman ulit ang gustong umibig? Yung makakatanggap ng good morning, good evening, kumain ka na ba? Yung update everyday, yung lambing, yung may manlalabing sa iyo lagi everyday, magsusuyo. Kung ganun man ang iyong gusto, siguro it's, for the meantime, take a break on that and focus on yourself. Kasi baka kumakatok na yung ating sarili. Kumakatok na, hello, it's time to restore again. Kasi if i-close natin ang ating isip, ang ating mind, and ang ating mata sa realidad na kailangan na talaga natin i-restore yung ating sarili, it's time to break muna. Kasi yung love, nandiyan lang naman kasi yan. Hindi naman mawawala yan. And if ready na ulit tayong magmahal, hindi go ulit. Tuloy-tuloy lang buhay. Ang love naman na andyan lagi yan. And malay mo, there's some people na pwede naman natin ibigay muna ang love natin. Hindi naman tayo mauubusan. We have friends. We have family. We have relatives. We have cousins, pinsan, kapatid. Or if man napapamahal tayo sa ating pets, na alam niyo magbibigay ng restore yung ating sarili. Alam niyo, hindi tayo mawawala. Hindi tayo mawawala ng mga bagay na nagmamahal sa atin. Alam nyo, siguro, bulag lang tayo na akala natin, okay, wala nagmamahal sa akin. Wala nagmamahal sa akin para mag-isa lang ako. Pero meron. Meron yan. Meron yan. Siguro, di ko naman sinasabi, siguro, hindi lang bukas ang ating mata at tenga. Siguro, and tayo lang siguro ang kailangan lumapit or tayo lang hinihintay nila na lumapit. Ulit. Na dumidistansya tayo sa mga tao na meron pala tayo na pag-iwanan na natin. This time, it's time for you to revive or restore
yourself, kung ano mang ikaw yan, na nasira sa isang relasyon or nasira sa isang matinding breakup or nasira sa matinding unexpected circumstances na nangyari sa buhay mo. Kung ano mang aspeto yan, sa love man yan, sa relationship, sa school, or pag-overthink mo masyado, it's time to restore yourself. Sabi ko nga kanina, may mga bagay na naandyan lang yan na pwede nating balikan. Wag natin madaliin ang buhay natin. Wag na natin madaliin ang sarili natin sa isang bagay na pwede naman nating balikan. Unless kung buhay na ito kung buhay na ito, like buhay na pinag-usapan, ay yun. Pero yung mga things na love, yung pag-ibig, na pwede naman ulit nating balikan. Kasi baka minsan napapagod na yung sarili natin. Pagod na. Huy, kailangan ko na ulit. Huy, kinakato ka na ng sarili mo. Balikan ulit natin kung sino ka. Sino ka ba talaga? And if you feel unvalidated sa mga bagay na those people cannot accept you, you are important. Yun ang masasabi ko. We are important in this world. If you don't feel that hindi mo pakita kung sino ka, you are important in this world. Kung ano ka man, tanggap ka. Siguro not today lang, pero tanggap ikaw. And sabi ko nga, just balance everything. Walang ayos ng lahat kundi ang sarili mo. You need to help yourself then. Alam ko na sarili ko na kakayanin mo yan. There are some things na hindi mo lang na-discover. And siguro, balikan natin kung anong meron talaga sa sarili mo. I know, hindi man kita kilala or hindi man kita alam kung anong past history mo, kung meron ka mang past trauma na talagang until now na nasa pasan mo pa rin, na until ngayon dinadala mo pa rin. All can say is kakayanin natin ito. Mahirap man ito, pero we can do this right. And that's it for our episode for today. So, yung sabi ko nga, napakabigat ng episode na ito, The Scattered Self, that because our brain, our heart will never, di na talaga nagbabati yung ating utak at saka puso. Kailan kayo magbabati ulit? Kailan kayo magbabati itong aking nararamdaman at naiisip? Kasi hindi talaga magtugma di ba? Di ba? Pero it is in ourselves kung paano natin i-balance ito. Even those psychologists or those mga counselors, may mapakinggan tayo na, alam niyo, may mapapakinggan tayo na mga advices for them or bibigyan natin gamot for them, but it is in ourselves pa rin kung paano natin i-handle yung mga yon. Siguro, kapag feel na natin na overwhelmed na tayo sa advice, it's time to pause. Pause muna, tas after i-analyze natin yung mga sinabi, okay, tas balik ulit tayo. Minsan kasi, sometimes those advices na papakinggan natin is enough na. Or like, may mga bagay na advice na, okay, enough na ito, hindi na natin kailangan ng advice. It's just us kung paano natin i-internalize, i-apply natin sarili yung mga those advices. And if man na ikaw ay clinically diagnosed ngayon at parang wala pa rin, wag tayo masyadong
sabi nga, may mga ilan sasabi, or like may mga ilang kakilala ko na nag-take ng medicine but wag masyadong makampante sa medicine. Kung kailangan mong ilabas, i-outburst mo lahat ng iyong naramdaman, go. Mas maganda na inilalabas natin yung mga emosyon na naramdaman natin kapag overwhelmed na tayo sa isang bagay na unexpected na nangyari sa atin, sa relationship man yan or sa mga ginagawa natin yan. Go ilabas natin. Go some places alone. Kung ayaw natin na nakikita na umiiyak tayo, go some place that wala nakakita or kahit sa CR, ilabas natin, then after that, balik ulit. Because ganyan talaga ang takbo ng buhay. We don't control everything. Even gustuhin man natin na sana ayos na lang lahat, sana okay na lang lahat, pero hindi. Mahirap ang takbo ng buhay, guys. Mahirap ang magiging journey natin, pero sabi ko sa mga sessions that at the end, there will be incredibly rewarding sa huli. At napaka-fulfilling yung reward na yun na okay, napagtagumpayan ko itong bagay na to. Okay na ulit ang sarili ko. Okay na ulit ang aking sarili ngayon. And then after, kapag meron ulit problema, alam na natin yung gagawin natin. We just need to evaluate at we don't react agad. Pero syempre, hindi naman natin agad-agad perfect yun. Pero this is just an episode of advice that don't react kapag naandyan. Don't react agad. Okay. Kapag na-feel overwhelmed, okay, iyak mo muna to, then after. Don't take action without thinking or validating what you think and what you feel. I-process muna natin tong bagay na to, then after that, take action. Wag agad-agad tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin pinag-isipan at hindi natin pinag-isipan ng maayos at naramdaman ng maayos sa isang bagay na yun. Kasi baka mangyari yung scattered self sa ating sarili. And that's it for our episode for today on our Overthink the series. And thank you very much for listening. And don't forget to follow us on Twitter at LihamNiPrince11 and to our Spotify and other digital podcast platforms. So go check out on our episode there. So yun lang, and also to our other social media accounts on Facebook page and other yun nga. So yun. So I hope that you are okay for today's ating series, sa ating episode ngayon under Overthink the series. And have a good day and good night sa inyo lahat. This is Liham ni Prince Season 3 and welcome to our new season of our podcast here at Spotify. Watch out for some motivation and random thoughts about love, family, friends, relationship, or kahit saan man yan. Don't forget to follow us on our social media, Instagram, Facebook, and Twitter at Liham ni Prince 11 and to our podcast here at Spotify. Don't forget also to listen our podcast in different podcast platforms. Episode will be available during Saturday at 8 in the evening. Only here on Spotify Podcast.